Matapos po ang pagtaas ng presyo ng LPG, produktong petrolyo at sigil sa kuryente, eto pa, nakaamba naman po ang dagdag sigil sa LRT at MRT. Pinulsuhan ni Athena Imperial ang mga commuter sa MRT North Avenue Station. Athena, anong sabi? Yes, Ivan, matapos ngang magkaroon ng aberya dito sa MRT kahapon ay normal na ulit ang operations dito sa MRT. At kasabay ng pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin, kuryente, LPG, gasolina, ito, nakaamba rin ang pagtaas ng presyo ng pamasahe dito sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. Dismayado ang mga regular na pasahero ng MRT at LRT. Sa proposal kasi ng MRT, gagamitin daw nila ang formula na 11 pesos plus 1 peso. Ibig sabihin, ang mga pasaherong sasakay ng tren ay sisingilin ng 11 pesos plus 1 peso sa bawat kilometrong lalakbayin ng tren. Sa LRT 1 naman, ang dating 15 pesos mula Monumento hanggang Baclaran, magiging doble o 30 pesos na base sa proposed fare matrix para sa single journey ticket. Sa LRT 2 mula sa kasalukuyang 15 pesos na pasahe, halos 100% rin ang itataas at magiging 28 pesos. Pero mas mura raw kung bibili ng stored value ticket ang pasahero kumpara sa single journey ticket. Sa isinasagawang one-time public consultation para sa pagtataas ng pamasahe sa LRT 1, 2 at MRT 3, ipinaliwanag ng MRT at LRT na ang LRT at MRT 3 ay parehong nag-ooperate ng palugi dahil umano sa hindi pag-subsidize ng pamahalaan sa kanilang mga gastusin, kabilang ang daily operating expenses, overhead, power supply at salaries, repairs and replacement ng tren at rail parts at pagbabayad sa mga utang. Ayon sa Department of Transportation and Communications o DOTC, wala namang final decision ang pagtataas ng pamasahe. Kaya nga raw ginawa ng public consultation para mapulsuhan ng masa ukol sa panukalang ito ng MRT at LRTA. Pero ngayon pa lang, umaangal na yung mga nakakausap natin. Ayon sa mga regular na pasahero, bakit naman daw ganon? Kasabay ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin ay tataas din ang pasahe dito sa MRT at LRT 3. Sana nga daw ay huwag ngayong isabay ngayong Disyembre dahil yung kanilang mga Christmas bonus at 13th month pay ay naubos na. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City, Ivan. Athena, naitanong mo ba kung sakali namang magtaas nga, ang kapalit naman ito mas magandang serbisyo, hindi na masyadong tumitirik yung MRT natin, okay lang ba sa kanila? Meron tayong nakausap na ilan kanina, yung karamihan kasi sa kanila sinasabi na dagdag pasanin nga daw para kay Juan de la Cruz. Pero yung iba, kung hindi daw magiging masisira yung mga tren at maghihintay sila ng matagal, okay lang na 11 pesos plus 1, lalo na dito sa MRT. Athena, itong pagtaas ng pamasahe sa MRT, it's a matter of when. Kumbaga, magkakaroon talaga, ang pinag-uusapan na lamang ay kailan. O meron pa rin posibilidad na hindi tumatuloy? Meron pa rin posibilidad, Ivan, na hindi ito matuloy kasi pupulsuhan nga ang masa, kaya nagkaroon ng public consultation ukol dito. Okay, maraming salamat, Athena Imperial.